Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Okay po, ay magandang hapon sa inyong muli sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa programang Ayon sa Kasulatan. Gabay sa Katotohanan ay muli pong bumabati po sa inyo ng magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, saan man po kayo dako naroroon. Ay dumating na po ang takdang oras ng ating pong sama-samang pag-aaral sa loob po ng 2 oras. Kaya sa lahat po ng mga nasa tahanan, kayo man ay nasa iba't ibang mga bansa, nagpapasalamat tayo sa ating Diyos sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa. Kaya kami po ay nag-aanyaya at nakikusap doon po sa hindi pa po nakakapag-subscribe, follow, pakilang po. Ayan, ay yun lang po, pakiusap lang naman po. Kaya kami po ay bumabati po ay sa inyong lahat. Sana dalangin po natin kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ang paksa po nito ay may kinalaman po sa state of the dead o sa kalagayan ng patay. Bakit po yan ang paksa? Kasi po nalalapit na po yung birthday po nila ng November 1. O kaya po, yan po ang ating sama-samang tatalakayin ngayon pong hapon. Pero bago ho natin simulan po yan, bigyan po natin ng pagkakataon na manalangin si kapatid na Jomer Nuwal. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama po naming banal na ang tahanan ay sa kaitaasan ng mga langit, salamat po sa pagkakataong ito, O Diyos, na maaari po naming talakayin, mapag-aralan ang inyo pong mga ginintoang aral mula sa Biblia. Dalangin po namin, Ama, na ang inyo pong kapangyarihan ang kumilos sa bawat isa sa amin, ang banal na Espiritu po, ang siya nawang magpaunawa sa amin po mga tagapakinig, at magbigay din nawa ng kapangyarihan ng Santong Espiritu sa aming mga tatalakay nito. Patawarin po kami kung saan kami muling nasumpungan na nagkasala, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan, okay po. Sa mga hindi pa po nakakakilala, yan po ang isang kabataan from San Mabuhay City. Isang kabataan na si Jomer Nuwal, siya pong nanguna sa atin pong panalangin. Pero ngayon po ay bigyan natin muna ng pagkakataon na bumati ang aking mga kasama. Pansamantala po ay wala po si kapatid na Ray Mungkada. Alam naman ninyo, pagka bagong tatay, bagong baby, talagang busy po yan. O kaya ipagpaumanhi po ninyo na hindi natin siya pansamantalang nakasama. Okay? Simulan na muna natin sa aking kaliwa na bumati sa kanyang taga-subaybay, maging sa kanyang programa. Ito po si kapatid na Jomer Nuwal. Go. Sige po, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Binabati po natin ang atin pong mga kapatid dyan sa lugar po ng Mabuhay City. Ayan, dyan sa Phase 1 at sa Phase 2. At gayon din dyan sa mga taga-bahayang Pag-asa Seventh-day Adventist Church. At gayon din naman sa San Marino, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid dyan. At binabati ko rin po sila Sister Nika Barcelon, ayan, sila kapatid na sila Brother Jules, sila Brother Nico, ayan, sila Brother Joshua, ayan, at sila Brother Jonas Araza Barcelon, at sila Brother Joel, Sister Ninfa Barcelon, binabati ko rin po. At yun din pong aking mga kaklase, ayan, magandang hapon po sa aking mga kaklase. At yung aking mga guro, ayan, magandang hapon po sa inyo. At nais ko po na i-promote din nga po pala yung aking YouTube channel na
may pangalan pong Jomer T. Nual. Ayan, mangyari lamang po na inyo pong i-search dyan sa YouTube ang akin pong YouTube channel na nagngangalang Jomer T. Nual, at pakisuportahan na rin po na inyo pong i-like, mag-comment po kayo at i-share po ninyo nawa ang akin pong mga video, at pinopromote din natin yung ating isang ministry ng kapatid. Ayan, si Brother Ray Moncada, yung kanya pong Tanong at Sagot Ministry. Ayan, search po ninyo sa YouTube na Tanong at Sagot Ministry ni kapatid na Ray Moncada. Okay, thank you kapatid na Jomer. Okay, Brother Pernsky. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Saan man pong panig kayo ng ating daigdig naroroon, hangad po ng programa ng Ask, na kayo po ay patuloy na ulanin ng pagpapala at kabutihan ng ating pong Panginoong Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating mga kaibigan dyan po sa Russia Vista, yan, dyan sa Russia TV. Yan, sa lahat po ng ating mga kaibigan na riyan, isang mapagpalang hapon po sa inyo. At syempre, kay Karasya mismo, binabati natin sa kanyang may bahay. Binabati rin natin ang kabuuang miyembro ng Advent Biblical Ministry. Yan, sa lahat po ng aking kamiyembro dyan sa ABM, mapagpalang hapon po sa inyo. At siyempre, ang ating pong mentor, Rocky Tulog. Ayan. Yan, binabati po natin ang isang mapagpalang hapon. Ang kapatid na Rocky Tulog ay talaga namang maaasahan sa kanya pong gampanin, at nakikita naman natin na yung kanyang pagpupursigi ay patuloy na itinataguyod ang kagandahan ng ating pong programa. Binabati rin natin ang kapatid na Richard Thompson. Yan, isa rin po nating mentor po yan. Ang mga kaibigan natin dito sa tawag dito, yung tinatawag naming Voltes 5 team. O kahit tapos na yung Voltes 5 ay buo pa rin ang team na yan. Binabati rin natin ang mga kapatid natin dito sa lugar ng San Carlos, Pangasinan. Yan, mapagpalang hapon po sa inyo, mga ate. At ganun din sa kabilang ibayo, dyan po sa San Francisco, ay binabati rin po natin. Back to you, kapatid na... bago ko nga pala kaligtaan, ang akin pong personal YouTube channel, Fernando B. Camacho Jr., lalabas na po dyan. Ang napakagandang lalaki at marami pong programa kayong mapapanood yan. At sa ngayon ay patuloy na lumulunsad ang programa po ng Pathfinder Medic Response Unit. Ayan, nag-uumpisa na po tayong mag-training ng mga instructor. At kasunod na po dyan ang paglilingkod naman ng mga instructor sa iba't iba nating mga iglesia. Ayan, at ang programa ng ating pong kapatid na Ray Moncada, subaybay po ninyo, Tanong at Sagot, mula sa YouTube, sa kanyang Facebook page, sa kanyang TikTok. Ganun din, ang patuloy na dalangin ay hingi natin sa Panginoon na patuloy na makamit ng kapatid na Aldrin Ruetas, Brother Lino. Okay, thank you kapatid na Pernsky. Una ay shoutout muna o nakikiramay tayo sa pamilya ng Karansa. Opo. Kaya po dun sa lahat po ng nakakakilala kay Brother Alan, kung naririnig man ninyo yung ang aming tinig sa programang ito, ay si Brother Alan po ay pansamantala pong nakahimlay. Kaya kung gusto po ninyong dalawin, puntahan dito po sa Dasma, malapit sa Alindog. Ayan. Mismo sa Alindog. Dalawa kasi ang Alindogo dito. Kaya doon po sa nakakarinig, nakakakilala, yan po ang atin pong binaanyaya. Sa Tuesday po, yun na po ang kanyang pansamantalang himlayan. Doon na po siya maghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya binabati ko po ang buong membro ng Dasmariñas G sa distrito ni Pastor Art, sa distrito ni Pastor Kenneth Patilan. Magandang hapon po sa inyo. Diyan sa parte ng Magallanes, binabati ko po si Nanay Lorin,
Sa mga Escoses, ganun din po si Maureen Colillo Paredes, ganun din kay Japet. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Dito po sa aking nakikitang cellphone, si Madam Sister Malu Armildes, magandang hapon. Eddie Aguilar, binabati ko po kayo. Early 7 Strikeland, ayan. Sa mga Patalinhog family, sa Escoses family, sama na natin, nabanggit ko na De La Raga family, ganun din po sa Pabriag family, ayan. San Juan family, maraming salamat po. Siyempre sa likod ng ating camera, butihin at guwapo, ang Argente couples, ayan. Yun, no? Binabati natin sila ng magandang hapon. Kay Patrick Gonzales, ganun din kay Mitch, sa kanilang bunso o kanilang baby na si Lucas, ganun din ang kanilang katiwala na si Angelo. Sa parte ng Tondo, binabati natin si Nanay Adelaida San Juan, Tatay Roland, magandang hapon po. Ganun din dito kay Sir Tuyak, ayan, sa ating mga viewers, maraming salamat. Mamaya po ay babati po uli kami, Don Weba Enoch, ayan, magandang hapon kay Jong Enriquez, Wilma Ebi Malyari. Mamaya po ay paalala lang mo ninyo kasi misa kami nalilibang na. Sa dami po ninyo, huwag naman kayo magtatampo kung hindi man namin kayo mabanggit isa-isa, ha? Isa na po. Ayan. Basta kami ay tapat ang aming puso, nasa isip at puso namin kayo, hindi lang ho namin kayo mabanggit isa-isa. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood. Patuloy na sa pagsuporta ng programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Okay, Brother Pernsky, Brother Nuwal, ay dadako na to tayo sa ating pag-aaral ngayon pong hapon. Bakit nga naman, kapatid na Pernsky, kapatid na Nuwal, bakit kailangan nating talakayin itong tungkol sa kalagayan ng patay? Marahil, marami pa ring mga tao ang hindi nahahagip ang ganitong pag-aaral. Kaya kumisan ay bagamat ito'y marami na sila sigurong napapakinggan, kapag sila ay nagbukas ng programa ng SDA, talaga naman ito, tinatalakay na rin ito. Palibasa, kapatid na Persky, kapatid na Nuwal, parating na yung November, no? Opo. Ilang araw na lang, November na. Tama. Ngayon, marami ang nagdiriwang na naman nito, palagay ko, kapatid na Persky. Una kong tanong dito, itong mga ipinanganak nung sila ay buhay, iba-iba namang taon, iba-iba namang petsa. Oo nga. Pero, pagka dumarating na yung November 1, sabay-sabay naman nagdidiwang. Iba-iba naman ang birthday, iba-iba kapanganakan, iba't ibang panahon ng kamatayan. Pero pagdating ng November 1, Brother Noel, Brother Pensky, abay nagdiriwang. Isipin mo, All Souls Day, o kaya naman ay All Saints Day. Ngayon, hindi lang yan, kapatid na Persky, talo pa yung buhay pag ginayak Biro mo, merong mga TV, merong mga earphone, tapos mga masasarap pang pagkain inilalagay doon sa nicho. Di naman alam na nagbigay o naglagay, si pulterero rin naman na nakikinabang. O kaya, pati nga kuminsan, pati yung bulaklak na maganda, kinukuha na rin at nilalagay sa ibang kapilya. Tama. Ngayon, ganito kapatid na Persky, kapatid na Nuwal. Sige ho. Sa kabila ba ng itong kamatayang ito, meron bang pag-asang naghihintay sa taong namatay? Ngayon, paano nga ba nagkaroon ng kamatayan, kapatid na Persky, kapatid na Nuwal? Yan muna natin pasimulan. Sige po. Sige, Bro Nuwal. Sige po. Alam po ninyo mga kapatid, nang likain po ng ating Panginoong Diyos ang ating pong sanlibutan, ang nasa plano o ang panukala ng atin pong Panginoong Diyos ay ang mundo talaga kapatid na Linsky ay perpekto, no? At walang kamatayan, walang mabububong dugo, walang magdadalamhati. Subalit dahil po sa pagpasok ng kasalanan sa lupang ito, kaya po nagbunga o nagresulta ito sa masalimuot na pangyayari. Nagkaroon po ng takot, pagkabalisa, lalo't higit po ang kamatayan. At sisimulan po natin ang pagbibigay pundasyon sa atin pong pag-aaral na may kinalaman po sa kalagayan ng mga patay. Sino ba, kapatid na Linsky, ang may pakana ng aral na ang tao pagka namatay ay meron pa siyang
meron pa, kumbaga yung kanyang, pag namatay siya, totally hindi pa talaga siya patay. Kumbaga kapag ka namatay siya, meron pang lumalabas na kaluluwa na tinatawag nila sa kanyang katawan. Sino ba ang pasimuno o sino ba ang promotor ng ganyang aral o na mas madali nating unawain sa tawag na immortality of the soul? Sino ba ang may pakana ng ganyang aral? Baybayin po natin sa aklat po ng Henesis, kapatid na adyente. Henesis 3, talata po, simulan po natin sa 1. Henesis chapter 3 verse 1. Dito ko po basahin sa aking Biblia. Ang ahas nga ay, ayan, ang 3 verse 1, ayan. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang, na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Verse 2. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Verse 3. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Talatang 4 po. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. So kanino po, mga minamahal na mga kapatid, galing yung aral na kapag ang isang tao ay namatay, no, talagang hindi pa siya totally dead, galing po iyan kay Satanas. Ang author po o ang promotor ng ganyang aral ay si Satanas. Ang author po ng aral na ang tao kapag ka namatay ay hindi pa talaga totally namatay, kundi meron pang kaluluwa na lumalabas sa kanya, ay ang author po niyan ay walang iba kundi si Satanas. Sapagkat malinaw po na tinutukoy ng Biblia na kapag ka ang tao ay namatay, yung kanya pong katawan ay babalik sa lupa at yung kanya pong espiritu na galing sa Panginoong Diyos ay babalik po sa Panginoon. Kaya walang tinatawag na kapag ka namatay ang tao, ay nakita ko yung nakita ko talaga siya. Nilibing na, kapatid na Kalinski, no? Nilibing na, tapos sasabihin, nakita ko siya nung nakaraang araw, talagang siya yun, Rinig na rinig ko yung boses, Talagang ramdam na ramdam ko yung niyakap niyo pa nga ako, di ba? May mga ganyan pa. So, makikita natin, mga kapatid, na hindi tama yung ganyang paniniwala, na taliwas po talaga iyan sa banal na kasulatan. Okay, thank you, Brother Nuwal. Doon sa tanong mo na kung sino ang promotor niyan, sige po. sabi mo ay yung si Satanas. Kapatid na Pernsky, gaano katotoo na ang promotor ng doktrinang immortality of the soul ay si Satanas nga ang author nito? Oo, kung masusubaybayan po ninyo, doon sa aklat ng Henesis, Kapitulo 3, nang sabihin ng ahas kay Eva, kasi sabi ng Diyos doon sa mag-asawa, huwag kayo anyang kakain ng bungang ito, at kayo'y mamamatay. Kinukonstro ko na lamang po yung aking paglalahad. Ngayon, dumating sa pagkakataon si Eva ay namamasyal. Napadako si Eva doon sa puno ng ipinagbabawal, yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sinamantala ito ng kaaway. Alam ni Eva ang katuruan dito na hindi dapat pumitas, kumain ng bungang ito. Ngayon, dahil sa panunodyo ng kaaway, ang sabi ng kaaway kay Eva, lagay nga natin, kapatid na Dondon, sa chapter 3 ng Henesis, verse 4. Umpisa natin sa 4, kapatid. Sige nga, tingnan natin. Yan. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ang sarap pakinggan, mga kapatid, Kung sa pagkakataong ito, ay nakausap ninyo yung ahas, tapos sasabihin kayo, tunay na hindi kayo mamamatay.
ay mayroong magandang pakinig, pero may pag-aalinlangan. Kasi may nauna ng pahayag eh. Tama. Pag kayo'y kumain, mamamatay kayo, sabi ng Diyos. Ay, ito namang ahas, pag kumain kayo, hindi kayo mamamatay. Oh, dahil may pagdududa, ituloy natin sa talatang 5. Tignan ho ninyo. Yan. 5. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na makakakilala ng mabuti at masama. Tignan niyo yung taktika na ginawa ng Diablo. Ang ginawa niya, itinwist niya. Oh, parang ipinapakita niya kay Eva na mayroong itinatago at ipinagdadamot ang Diyos. Oh, parang ayaw ng Diyos na makakita sila na madilat ang kanilang mga mata. Ano, yun ang lumalabas dito. Pero, doon sa sumunod na talata at mga sumunod pang mga talata, pagbabasahin ninyo ng tuloy-tuloyan, pinili ni Eva, yun pong inilalapit ng Diablo. At nang sila'y kumain, hindi sila namatay. Yun hong terminong yon na sinasabi ng Diablo. Pag kayo'y kumain, hindi kayo mamamatay, yan po'y kauna-unahang doktrina ng immortality of the soul. Ano ho? Yan ho dyan. Dyan ho yan nag-ugat. Na siya namang minana ng mga pagano. At ito namang mga pagano, lumaganap ng lumaganap, tapos nakita ng ibang mga Christian kuno, ginaya. Tingnan ninyo at babasa ako ngayon ng isa namang aklat dito sa Presbyterian Life, isinulat noong Mayo 1, 1970 sa pahina 35. Immortality of the soul is a Greek notion formed in ancient mystery cults and elaborated by philosopher Plato. Sabi rito, ang pagkawalang kamatayan, yung immortality of the soul ng kaluluwa, ito daw ay paniniwalang Grego na nabuo sa mga sinaunang mga mahiwagang mga kulto. At higit na ipinaliwanag pa ito, kinlarify pa ito ni Plato. Kilala nyo naman si Plato, isa ring ano ito. So ito na ngayon, nagkaroon na ng mana-mana. Yan, kaya ho, mga kaibigan, mga kapatid, dapat magiging maingat po tayo sa pagtanggap nito. Lalo na ngayon, papalapit na yung tinatawag nilang Todos los Santos. Di po ba? Alam nyo, yung tagurin niya na araw ng mga patay. Ang lalim ho ng kanyang kahulugan, ang ibig lamang ho sabihin niyan, pagbibigay-pugay sa mga namatay. Yan ho ang ibig ho sabihin niyan. Ngayon, mapapansin ninyo, nagko-conflict yung idea nilang ito. Kapag ang namatay masamang tao, ayaw nila ipagdiwang Kasi masamang tao Pero, kapag ang namatay mabuti, ayun naman na kanilang pinagtitirik talaga ng kandila. Pero, parehong taglay ng masamang namatay at ng mabuti, pagdating ng November 1, kaya nga ang tawag All Souls Day. Di ba? Yan, All Saints Day and the All Souls Day. Yun na yung Todos los Santos, ang ibig sabihin with honor. Isang pagbibigay-pugay sa lahat ng mga namatay na tao. Yan ho ang ibig pong sabihin yan. Kaya ho dito sa atin, mga kababayan, napapansin ninyo, na dito sa ating kinabibilangang daigdig, iba't iba ang paniniwala ng tao pagdating po sa ang tao ay namatay. Bago ko ibigay kay kapatid na Lino, nais kong balikan yung Genesis chapter 2, verse 7, direct. Tingnan po ninyo na mali talaga yung kanilang paniniwalang ito. Yan, chapter 2, verse 7. Yan, lagay natin. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao'y naging kaluluwang may buhay. Pansinin ninyo, hindi sinabing nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok at nilagyan ng kaluluwa. Hindi ho,
Iba ho yung pagkakasabi. Ang inilagay doon sa katawan, hindi ho kaluluwa. Kaya pag namatay ang tao, walang kaluluwang aalis kasi wala namang kaluluwang inilagay doon sa katawan. Ang inilagay ho, yung hininga ng buhay. Kaya pag namatay ang isang tao, ang aalis din, yun pong ibinigay na hininga ng buhay. Saan naman ito babalik? Babalik ito sa Diyos sapagkat doon ito nagmula. Ayan po pagkakaiba natin, ano ho? Kaya wag ho kayo maniniwala doon sa iba't ibang mga sinasabi ng mga tao, kapatid na Lino, na nakwentuhan ng kapatid na Joma, na may mga nagsasabi, yumakap pa nga sa akin eh. Oh, nagpakita pa nga sa akin eh. Tapos sa TV, pag namatay, may parang usok na umaalis eh, no? Tinitignan pa yung kanyang sarili. Oh, kaya lang ito, mga katang-isip na lamang ito, bunga ng imahinasyong malilikot, kapatid na Lino. Okay, thank you kapatid na Persky, kapatid na Nuwal. Alam mo kung ang tao lang, kapatid na Pers, ano? Kapatid na Juwal, kung ang tao lang talaga ay susunod sa salita ng Diyos, hindi madadaya ng doktrinang immortality of the soul. Tama po. Sa katunayan, sundan ko lang muna yung una mong bungad, kapatid na Persky. Oo. Pumunta ka ng Kapitulo 3 ng Genesis. Punta muna tayo doon sa Kapitulo 2. Yeah. Mula sa talatang 16 at 17, may pauna ng sinabi ang Diyos eh. Kaya dito naging maingat sana ang mga nag-aaral nito eh. Tingnan natin. Chapter 2 ng Genesis 16 at 17. Ayan. Iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan. Verse 17. Datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yan o niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Yan. Ito, pag-uutos na ito ng Diyos sa mag-asawa eh. Opo. Ngayon, nung si Eva nga, gaya ng binabanggit mo, kapatid na Persky, nung siya ay gumagala, namamasyal, tinitignan ng kagandahan ng Garden of Eden, na papunta siya dito sa punong ito, para bagang nag-iisip siya, Tama. bakit kaya ito ayaw ipakain sa amin ng Diyos? Anong meron dito? Oo. Ngayon, nung marinig niya yung salita ng ahas, ganito yung nangyari. Verse 1, chapter 3. At tingnan po ninyo yung, yung discussion dito, ha? Ayan. Chapter 3, verse 1. Apo. Yan, ang ahas. Ang ahas nga ay lalong tuso sa kailanman sa mga hayop sa parang. Nanilika ng Panginoon Diyos at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Pero ang totoo dito, kung ito ay makikita ng ating mga viewers, doon sa verse 16 at 17, talagang sinabi ng Diyos, sa lahat ng punong kahoy, makakakain kayo na may kalayaan. Pero dito may twisting, kapatid na may twisting eh. Ano ang sabi rito ng ahas? Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinman? Pinag-uutos ka ng Diyos, pwede kang kumain eh. Sinabi ba ng Diyos na huwag? O yan, meron na eh. Tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy? Kaya meron ng twisting eh. Kaya usong-uso, kapatid na Persky, lalo na sa mga dialogue mo no? Gagamit ng mga tala sa loob ng Biblia. Parang magmumukhang tama pero meron twisting. Ganyan, dito rin ang galing yan eh. Yung mga twisting ng ganyan. Ngayon, makikita natin, sabi ng Diyos, tiyak mamamatay ka niyan. Ano sumunod dito? Verse 2. Yan, verse 2. Tingnan natin ha. Okay, at sinabi ng babae sa ahas, bunga ng mga punong kahoy, sa halamanan, makakakain kami. Ayan, verse 3. Datapos sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niya noon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Nagkaroon siya ng doubt. Nagkaroon na siya ng pag-aalinlangan. Verse 4. Sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. O meron ng kumbaga sa kapatid na Persky, debate ito eh. O, sabi ng Diyos, Eba't Adan, sa lahat ng punong kahoy, malaya nyo makakain, kaya lang ito isawag. Kasi pag kumain kayo, mamamatay kayo. Sabi naman ng ahas, ay hindi kayo mamamatay. Meron ng meron ng discussion eh. Meron ng debate rito eh. Ngayon, kapatid na Persky, pagkatapos mamatay ang tao. Ayan.
Sabi ng iba, gumagala, namamasyal. Pero ang totoo, sa Biblia, pag namatay ang tao, saan ba sila naroroon? Yan. Kapatid na Persky, kapatid na Noel. Sabi ng mga Budista, pag Budista ang tatanungin ninyo, mga kababayan, ang isasagot sa inyo, nandoon sa kabilang buhay. Pagkatapos, pag ikaw namatay ka na, tawag dito, na masama. Yan. Pag namatay ka na masama, pagdating ng araw, muli kang isisilang bilang isang hayop. Pag ikaw naman mabuti, na namatay, pag isinilang ka uli, tao ka uli. Sabi naman ng mga spiritualist, pag namatay ka, nandoon ka lang sa mundo ng mga espiritu, kapatid na Lino. Yan. Oo. Pag ang tinanong nyo naman dito, mga kaibayo natin sa pananampalataya, yung pinag-aralan nating dakilang Babylonia, na nagpainom ng mga ng alak ng kagalitan. Pag sila naman ang tinanong nyo, ay sasabihin, pag namatay ang tao, depende yan. Kapag yan ay hindi pa nakapag-awas ng kasalanan, ang punta niyan, purgatorio. Yan. Kasi doon lilinisin sila. Purga. Pupurgahin sila ron. Kapag namatay na masama, impyerno yan. Yan. Lupit. Kapag yan naman namatay na banal, langit. Sa langit yan. Tapos ikakanonize yan. Magiging santo yan. Kaya iba't iba Pero pag Biblia ang tinanong natin kung saan sila mapupunta, sa oras na sila ay mamatay, ay tinitiyak sa atin ng Biblia na tingnan natin, basahin natin yung isang talatang ito. Kasi tanong din ito ni Job Pero dito na tayo sa Ecclesiastes 12:7 muna. Yes. Maraming talata ito Isa lang muna uhugutin ko tapos ibabalik ko kay kapatid na Lino. 12:7 ng Ecclesiastes. Ayan, ito po ang wika. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Ayan, so dito ay makikita natin, inuulit lang halos yung nasa Genesis 2 talatang 7. Diba? Kasi ang tao nagmula sa alabok. Ang gustong-gusto ko to pag kinakanta ng kapatid na Lino Yung magmula sa lupa babalik ng kusa Sabi dito, kung paanong sinabi doon sa Genesis, na ang tao'y nagmula sa alabok. Kapag siya'y namatay naman, sabi sa aklat namang ito, mauuwi uli gaya ng una. Yun. Tapos yung kanyang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Pag tinignan niyo po yan, yung kung ano yung diwang tinutukoy dyan, tingnan ba? Doon sa magandang balita, Biblia, pakilabagay kapatid na Don. Yan. Alalahanin mo siya bago alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Yung espiritu po dyan ay tumutukoy po doon sa hininga na ibinigay ng Diyos doon sa Genesis 2:7 at inuulit dito sa 12:7 na kapag ang tao ay namatay, babalik lang uli sa dati, kapatid na Lino. Yan. Thank you po. Di sa makatwid, kapatid na Persky. Pagka namatay ang tao, kung saan siya nagmula, alabok nang galing, babalik sa alabok. Kaya yung author, yung kumanta ng magmula sa lupa, naglaaw na rin Sabi niya, may bukas pa. Nagbalik kaya na rin. dito, mga kaibigan, mga kapatid, ang Biblia, hindi natin dapat na pagdudahan. Pagka sinabi ng Diyos, sinabi sa Biblia, ay tanggapin na po natin yun. Kaya si Eva nagkaroon ng pag-aalinlangan sa sinabi ng Diyos Correct. Kaya nung sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain yan, tiyak mamamatay kayo, natwist nung kaaway, ay hindi kayo mamamatay. Kaya pagka tayo ay nagduda,
sa sinabi ng Diyos, malaki ang panganib, kaibigan, mga kapatid. Tama. No, kaya, pagka ang tao po, diniklara ng Biblia, pagka ang tao'y namatay, kung saan nagmula ang tao, ay babalik din po siya. At ang hininga na pinagkatiwala ng Diyos sa tao, yun po ang babalik. Eh ngayon, kapatid na Persky, kapatid na Nuwal. Pagka ang tao ba namatay, yung hininga niya, babalik sa Diyos. Opo. Meron bang paglalakbay? Meron bang pumamasyal? Tapos meron pa bang celebration? Dapat pang ipagdiwang? Kailangan pa bang maglagay ng kandila sa pintuan? Sige po. Ganda yan. So maganda po ano. So yung patay po ba kapag siya po ay namatay, may chance pa ba or siya ba ay gagala-gala pa o tinatawag pa dyan kapatid na Linsky na meron pang 40 days bago umakyat? No? Pero habulin ko lang saglit yung dagdag ko lang para lalo pang mapatibay yung kay Brother Camacho, no? Sa aklat po ng Gawa, Kapitulo 2, ang talata po ay 34. Ayan. Gawa 2:34. Ang sabi po diyan, hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan. So maging si Haring David po, mga minamahal na mga kapatid, na banal ng Diyos, na lingkod ng ating Panginoon, ay hindi rin po umakyat sa langit. So ibig sabihin nga po, talagang kapag ang tao ay namatay, yung kanya pong katawan ay mananatili sa lupa. Kaya yung paniniwala na ang tao ay gumagala, ang tao ay dapat paghainan, o yung iba pa dyan is doon sa lapida ay lalagyan ng mga pagkain, no? Ang pinakapaborito dyan, naaalala ko kapatid na Linsky, noong kami pa ay nasa Katoliko. Oo yan, biko. Biko, naku, sarap. Matagal kainin, matatagal magugutom yung patay pag kumain. Alam ko, nakikinabang lang dyan yung mga butike. No? Mga butike, yung mga daga. So, nakalulungkot mga kapatid, sapagkat napakaraming Pilipino, napakaraming mga tao, no? Napakaraming lahi ang nadaya ng ganitong paniniwala na kung saan ang tao ay binibigyang pugay kapag siya pa ay namatay, no? Pero sinabi ng Biblia, no, pinagpauna na po ng Biblia sa atin na dapat hindi natin paniwalaan yung ganitong mga paniniwala, sapagkat kapag ang tao nga ay namatay, ang sabi ng Biblia, siya ay natutulog. Ibig sabihin, kahit anong gawin na pagpapasalamat, kahit anong gawin na pagbibigay pugay sa mga namatay ay magiging baliwala. Nonsense lang kapatid na Linsky. Sapagkat buksan nga po natin kapatid na Donsky sa Ecclesiastes 9:5. Bakit ba magiging useless o nonsense yung pag-aalay, yung pagbibigay, yung pagpapasalamat? Ganito po ang sabi, sapagkat naalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Tayo po ngayon, nalalaman natin na posible na tayo ay mamatay. Pero yung mga patay, ano ba yung kanilang kalagayan? Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man siyang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. So ganun po yung kalagayan ng mga patay, minamahal ng mga kapatid. Kaya kung tayo po ay mag-aalay, magbibigay ng mga pagti-thank you, meron pa nga I love you talaga tay, thank you, kasi meron pa nga isang preacher na akong napakinggan, kaibigan ko na siya ngayon, no? Isa rin siyang Adventist na yung kanya daw kapatid parang tsaka niya ibinibigay yung kanyang affection sa kanyang tatay kung kailan patay na. Kaya ang lesson dito mga kapatid, habang nabubuhay pa yung ating mga mahal sa buhay, ay gawin na natin yung ating mga magagawa, sapagkat kapag namatay na yung ating mga mahal sa buhay, doon na po nagwawakas yung ating mga pasasalamat sa kanila. Doon na lamang po natin sila muling makikita sa pagbabalik na ating Panginoon. Kaya kapatid Dalino, kapatid na Nuwal, yung mga kasabihan nila, no, na kapag ikaw daw nagpunta sa burol, huwag kang mag-uuwi ng pagkain. Ayun. Kasi
pag nag-uwi ka ng pagkain, madadala mo raw yung espiritu nung namayapa. Ipagpag. Doon sa iyong tahanan. Wag ho kayo maniniwala sa ganyang mga sabi-sabi. Kaya dyan, pagdating dyan, yung mga tinatawag na Sharon, humihinto Kasi bawal magsilid ng nanggaling sa patay Pero hindi ho totoo yan Wala hong sa inyo sasama ang espiritu ng namatay pag kayo'y nagdala ng pagkain. Huwag kayo maniniwala doon. Pati yung isa pang kasabihan. Bawal daw papatakan ng luha yung salamin ng kabaong. Kasi pag pinatakan daw yan ng luha, yung namatay, yung kaluluwa ng namatay, mahihirapang umakyat sa kabilang buhay. Kalahain mo, mahihirapang umakyat patungo doon sa kabilang buhay. Kaya dapat pag na tuluan ng luha, punasan agad yung pumatak na luha para hindi siya mahirapan. So iba't ibang mga paniniwala ng tao, pero pag tinanong mo, saan sa Biblia yun? Wala namang maturo sa Biblia. Ito ay mga bunga lamang ng salit-saling sabi ng mga tao. Maraming mga kinagisnan ang tao na wala po sa Biblia na hindi po natin dapat paniwalaan hanggang sa panahon pong ito. Total, nag-aaral naman po tayo ng Biblia. Di lubusin na ho natin yung pagsunod sa Biblia. Tama. Di ho ba? Huwag na tayong maniwala doon sa salit-saling sabi ng mga tao na wala namang pinagbabatayan sa Biblia. Ang sundin natin, yung sinasabi sa atin mismo ng Biblia. Kapatid na Lino. Ayan, thank you kapatid na Bensky, kapatid na Noel. Kaya yan nga pinapayo natin sa ating mga viewers, sa mga nagsusuri. Magtiwala sila sa salita ng Diyos. Tama. Kasi yan lang talaga ang mapagsasandigan ng tao Gaya ng malimit nating binabanggit kapatid na Bensky. Pag nag-aaral ka ng pagkukwenta, ang dapat na aklat ang gagamitin mo, may kinalaman sa mathematics. Tama. Pag mag-aaral ka naman na may kinalaman sa siyensya, dapat ang aklat na gagamitin mo, may kinalaman sa science. Pero pagdating sa kaligtasan, pagdating sa spiritual, walang ibang materialis kang gagamitin kundi Biblia. Kaya sa mga viewers namin, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, panghawakan na po natin yun. Gaya ng napakaraming mga kasabihan, maraming mga yung tungkol dyan sa patay na yan, kailangan bago ilibing, lalakdagan pa ng mga bata baka daw may kasunod pa. O pag nakalabas ka na, huwag ka nang babalik babalik. O kaya naman, pagka may sakit ka, hindi ka pwedeng pumunta sa bangkay. Ang dami po niyan, mga kaibigan, mga kapatid. Pero ang tanong lang natin, yan ba'y nasa Biblia? Di ba? Ngayon, kapatid na Persky, kapatid na Noel, meron akong gustong sabihin sa isang talata. Sige po. Gaya ng sinasabi natin, pag namatay, palang kaluluwa ay yung espiritu babalik sa Diyos. Kasi may siya ang nagbigay. Ngayon, itinatanong ni Job, di ba, pag namatay, saan siya nandoon? Halimbawa ako, namatay ako, tulad ni Alan. Kung saan siya inililibing, doon siya. Tama. Ang problema, kapatid, kung sakaling alimbawa ay inilibing sa libingan, ayun ang magiging tahanan na niya Pero binabantayan. Pakinggan niya sa talata. Dito muna sa 17:13 ng Job, kapatid na Donsky. Wow, sweet Donsky. Donsky. 17:13. Tingnan natin Ayan. Kung aking hanapin ang Sheol na parang aking bahay, kung aking ilatag ang aking higaan sa kadiliman, ay doon na nga naman sila nakahiga Oo nga. O ngayon, habang sila'y nakahiga, kasi yung Sheol dyan, sa English version yan, grave Grave, libingan. Libingan. Yun ang magiging kanyang bahay ngayon. Ngayon, samantalang siya'y nakalibing, ay binabantayan naman. 21-23 ng Job, yan ding aklat. Yan, tinan natin. Okay. Yan. Isang namamatay, 21 ng Job yan. Balik mo nga sa dati. Bible. Tama ba yan? 21:13. Sorry. 21:13. Yan. Tingnan po ninyo Yan. Kanilang ginugugol. Parang magkaibang ang bagong Biblia. Dating Biblia mo na. Lagay mo na ron. 21:13. Maganda yung termino doon sa ang Biblia. Okay naman? Dating Biblia. Dating Biblia.
Anong talata yan? Oh, sige, verse 32 na. Lagay mo sa 32. Kasi sa 13, 32 mo ilagay. 21, 32. Yan. Gayon may, dadalhin siya sa libingan. At magbabantay ang mga tao sa libingan. Ngayon, pagka binabantay, halimbawa ay nabuhay itong mga namatay. Kasi All Souls Day. Kaya binibigyan ng pagkain sa loob ng kanilang bahay, yung libigan. Masasarap na pagkain. Paano kung bumangon yan? Tama. Hindi kaya dadami patay sa simenteryo? Makakaripas ng takbuhan nga. Sa halip na isa lang namatay, madadagdagan pa ang baka sa simenteryo. Ngayon, isa pang gusto kong makita ng mga viewers natin. Mahalaga ang second coming, kapatid na Camacho. Mahalaga yung second coming. Ang problema nito, ang pangako ng ating Panginoon, bababa siya para kaunin yung maliligtas. Tama. Kaso, ang problema sa tanong na yan, meron na palang iniaakyat sa langit. Pag namatay yung masama, impyerno. Pag namatay yung banal, didiretsa sa langit. Tapos yun naman mga nagtuturong meron secret rapture, bago dumating si Kristo, iniisa-isa na. Ang tanong bakit pa siya bababa? Hindi ba? Naisip mo ba ninyo mga kaibigan, mga kapatid, kung sakaling itong mga ganitong aral, na pagka namatay ang banal, pupunta na sa langit, tapos yung mga secret rapture, bago dumating si Kristo, isa-isa lang kinukuha. Ang tingin ko, wala nang isa-isa ang pagbabalik, kapatid na Camacho. Bakit pa siya bababa? Itinintay niya na lang sa langit. Tama. Di ba, mga kaibigan, mga kapatid? Ngayon, kapatid na Camacho, kapatid na Pernsky. Yung palang binanggit ng 9 ng Ecclesiastes, wala nang alaala Wala na. Wala na rin yung pag-ibig. Tama. Nalalaman ng buhay na sila'y mamamatay. At yung patay, wala nang nalalaman. Ang tanong natin, kapatid na Persky, kapatid na Luwal, bakit ipinagdidiwang pa? Ayun. Sige po, bigay ko na po sa inyo. Bakit ipinagdidiwang pa? Marami kasi ang nailigaw ng kaaway, mga kapatid. Maraming mga tao, ayaw sumunod sa banal na kasulatan. Ayaw ng ibang tao, yung kanilang napapakinggan kapag laban sa kanilang doktrina. Maraming ayaw ang tao Basta't lumalaban sa kanilang maling doktrina, iniisip nila sila laging tama Ayaw nila buksan ang kanilang unawa. Kaya nakakalungkot, mga kapatid Tingnan ninyo, katulad ng binabanggit sa atin, ng kapatid na Lino. Malatagan ko lang muna ng isang talata. Doon sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talata ay 16. Gusto ko hagipin niyo po ito, mga kapatid. Unang Tesalonica 4:16. Lapag natin yung sinasabi. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Sa second coming na po, ang binabanggit nito. Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo, unang mga bubuhay na maguli. Teka. Hindi pa akit sa langit. Bakit sila bubuhayin pa? Di ba't nasa langit na sila? Bakit ba't susunduin pa sila? Tama. Di ho ba? Tuloy natin sa 17. Yan na sinasabi. 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. Yun palang banal na buhay at banal na namatay, sabay pala silang sasalubong sa langit. Hindi pala totoong may inanoint na may kinanonize na. Hindi pala totoo yun. Ito'y banal ito na namatay pero bubuhayin. Lalabas niyang ganito kung talaga may mga tao na sa langit. Pagbaba ni Kristo, dapat maunahan nila si Kristo sa pagbaba. Para pagbaba ni Kristo, nandoon na yung kanilang kaluluwa, pagbuhay sa kanila, mapapasama sila. Di ba? Makikipag-unahan ngayon sila sa second coming, sa pagbaba. Kaya lang walang doktrina ang Biblia na ganun, mga kapatid Kaninong doktrina yan? Ayan na. Di binanggit sa atin ng kapatid na Lino kanina, at ng kapatid na Nuwal, doktrina yan ng kaaway. Anumang doktrina na lihis sa banal na kasulatan, hindi doktrina ng Diyos, mga kapatid. Amen.
Ha? Kung ayaw mong tanggapin yan, doktrina ng kaaway, kanino mo ngayon ibibigay ang doktrina yan? Doktrina ngayon nino yan. Yan. So mga kaibigan, mga kapatid, patuloy pong naninindigan ang programa ng Ayon sa Kasulatan na ang mga nangamatay hindi po pupunta sa langit. Sila'y mananatili sa kanilang libingan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon at sila'y muling gigisingin. Yan po ang nasa banal na kasulatan, kapatid na Noel. Yan, thank you, kapatid na Pernsky, kapatid na Noel. Talagang yung talatang yun, hindi kayang ikut-ikutin pa rin sabay-sabay Sabay-sabay tapos meron nauuna. Paano yan, di ba? Sabi, ang linaw din hindi tayo mga uuna sa mga nangatutulog. Tapos may nauna na? Hindi ko maintindihan, kahit napatay, nakaka-intercede pa. Naalala ko tuloy. Naku mga kaibigan, mga kapatid. Talagang alam nyo, buti na lang ang Panginoon nagbigay ng pag-asa. Tama. Sa kabila na ang tao, pagka namatay, hindi pa yun ang huling buhay niya Pansamantala lang yun, mga kaibigan, mga kapatid. Tandaan natin, pagka tayo ay na kay Jesus, na kay Kristo, meron hong pag-asa sa kabila ng kamatayan. Amen. Kapatid na Noel, kapatid na Pernsky. Sino po ba ang pag-asa natin sa kabila na ang tao ay namamatay? Yan, kapatid na Pernsky, kapatid na Noel. Wala po tayong ibang pag-asa, mga minamahal na mga kapatid, liban sa second coming, sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung di tayo binigyan ng katiyakan para sa buhay ng ating Panginoong Hesus, ay wala na tila baga tayong pag-asa. Wala na tayong haharaping umaga. Isipin nyo mga kapatid, kung ang buhay, gaya nga ng tanong ni Job, kung ang tao'y namatay, mabubuhay pa siya. Ganito po ang sagot ng Biblia, mga kapatid, sa tanongin natin ng Biblia, kapag ang tao ba'y namatay, mabubuhay pa ba siya? 11:25 ng Aklat ng Juan. Yeah. Very good. Sige po, 11:25 ng Aklat po ng Juan. Ito po, nakuha mo yung iniisip ko. ito po ang wika ng ating Panginoong Hesus. Sinabi sa kanya ni Hesus, "Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya." Amen. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kung talagang na kay Kristo ka, kung ikaw man ay aabutin ng mga, kahit may mga gera na dumarating, may mga lindol o ano pa mang sakuna, payapa pa rin ang pagtulog mo, kapatid na Linsky, kapag ikaw ay mananampalataya Tama po. Bakit? Kasi meron kang assurance sa ating Panginoon. Meron pangakong pinangahawakan. Meron kang pananampalataya sa ating Panginoon na kung saan, kung sakali man na ikaw ay mamatay, ikaw ay bubuhayin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang paanyaya ng ating Panginoon ay hindi dapat natin sayangin. Ang paanyaya niya, lumapit kayo sa akin. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang ito ng Seventh-day Adventist Church, kayo pong lahat ay welcome. Bagamat kayo ay nasa maling doktrina, kayo po ay namulat sa mga bagay na hindi dapat pinaninindigan o pinanghahawakan, pero patuloy pa rin pong nananawag, patuloy pa rin pong nag-aanyaya ang ating Panginoon na kung sinoan niya ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kapatid na Linsky. Okay, thank you, kapatid na Pernsky, kapatid na Noel. Ganito kasi, kapatid na Pernsky, kapatid na Noel. Pag namatay ang tao, tapos ay yung sinasabi ng iba, may iniaakyat na. Pagkatapos ang mga banal nasa langit na. Alam mo, talagang iniisip ko, kapatid na Pernsky, kapatid na Noel, kung ako halimbawa yun Halimbawa ako si Kristo, halimbawa lang, hindi na ako bababa. Hihintayin ko na lang. Hintayin ko na lang sila rito. Tama. Kaya yung doktrina ng second coming, may mawawalang kabuluhan. Mawawalang saysay Tapos tinan mo pag namatay, alin yung umakyat sa langit? Samantalang yung mga naghihintay,
yung kanilang katawan, yun yung tinatawag na kaluluwa, babalik sa lupa eh. Tama po. Kaya yung bumabalik sa Diyos, yung hininga na ipinagkatiwala sa kanila. Eh ngayon, kung nasa langit na, tanong nga rito ni Rocky Tulog, ano kayang iisipin ng mga nasa langit? Masaya kaya sila? Tinitignan nila yung pamilya nila? Masaya kaya sila sa langit at tinitignan yung kanila sambahayan na nasa impyerno? Sa nabubulok sa nagniningas na apoy? Ay wala din eh. Hindi rin magiging masaya. Kapatid na Perns kayo. Di ba? Eh ito pa. Hindi lang sa ano no. Ano kaya kung ito kayang mga naglalakbay na ito? Halimbawa lang kausapin. Nakakausap eh. Ano kaya? Tay, ano kaya numero noong loto? Pwede kaya sabihin mo para naman na makaahon tayo sa hirap. Tama. Di ba? Kasi ito iba nga naniniwala na nakakausap eh. Ngayon bakit hindi natin itanong doon sa mahal natin sa buhay na nakakausap nyo no? Para tayo umaman. Tama. O kaya yung mga milagro. Bakit hintayin mo yung mabulok doon sa libingan? Bakit hindi ka na nang tumawag ng evangelist? Buhayin para magsama ulit pamilya. Tama. Hindi ba? O sige, bigay ko muna kapatid na Percy, kapatid na Noel. Ito pa, masaklap dyan. Kung totoo, yung iniisip nila na kaluluwa, pag namatay ang tao, aakyat sa langit. Kasi nakakasubaybay pen dito sa mga mahal nila sa buhay. Di ba? Kaya nga may mga naririnig tayo, anak, susubaybayan ko kayo, huwag kayong mag-alala. Di ba? May mga ganun, ano? Kung sa kabila ng pagkamatay niya, kung totoo yan, nag-asawa yung babae ulit. Magseselos yun. Magagalit yun. Samantala, yung sumpa sa kanya ng kanyang asawa mahal, hindi na ako mag-aasawa. Nakakita ng gwapo. Mag-iingit-git sa langit yun. Hindi siya talaga magiging hindi siya happy. Hindi siya magiging happy. Sisikaping bumaba yun. Awat yun. Kung yan ikakasal muli, masasakalin nyo lang pari. Hindi siya magiging masaya. Kaya hindi siya reasonable eh. Pero para wag kayong mamali mga kapatid, baka ma-misinterpret ninyo kami. Baka sabihin niyo yung mga Adventist pala hindi naniniwala sa kaluluwa. Hindi ho mga kapatid. Naniniwala ho kami sa kaluluwa, yung kaluluwa na itinuturo ng Biblia. Hindi yung kaluluwa na itinuturo ng mga lisya ang isip sa Biblia. Pag namatay. Kapag namatay, merong tila maputing bagay na parang si Casper, tapos umaangat, no? Tapos habang umaangat, nakikita pa niya yung kanyang katawan lupa. Bisa nga, gusto pa nga bumalik niyan di ba? Hindi makabalik Yun yung napapanood natin yan yung minumustra na kaluluwa ng mundo. Pero ang kaluluwa sa Biblia, hindi Ang kaluluwa sa Biblia, yung mismong tao na namatay na. Yung mismong tao tayo, tapos namatay tayo, yan pa rin po ang kaluluwa. Tingnan ho ninyo doon sa Gawa 3:23 ang Biblia. Gusto ko basahin muna natin yung saling ang Biblia. Yan, Gawa 3:23. Ganito po ang wika sa atin. Yan. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Pansin niyo pagkakabanggit ito, kaluluwa ngayon. Nang magkaroon ng panibagong edisyon, ang saling ang Biblia, ito na ngayon yung ang bagong ang Biblia. Tingnan na naman natin sa kabilang salin, ang bagong ang Biblia. Yan. Ang bawat tao, hindi na kaluluwa, no? Ang bawat tao na hindi makinig sa propetang iyon ay lubos na mapupuksa mula sa bayan. Kaya ang kaluluwa na nasa Biblia, mismong tao. Hindi yung puting bagay na lumalabas sa tao. Kaya magkaibang magkaiba. Mga kapatid, mga kaibigan, yan. Kaya
kapag ka narinig ninyo yung version ng salitang kaluluwa, pag Adventist ang kausap ninyo, ang sinasabi namin, yung biblical na kaluluwa. Tama po. Kaya kapag kaluluwa naman na pag-alagala, unbiblical po yun na paniniwala tungkol sa kaluluwa, kapatid na Lino. Yan, okay. Thank you po, kapatid na Pernsky, kapatid na Nuwal. Sama ka doon sa aming pong mga listener, sa aming mga viewers, sa mga nagsusuri, nililinaw po natin na yung Genesis 2:7, ang kabuuan po ng magsanib, yung dalawang elemento, yung hininga saka yung dust in the ground, tinatawag na po yung kaluluwang buhay. Kasi ibig pong sabihin, tayo na pong mga tao. Kaya pagka namatay na po tayo, dahil sa pumasok ang kasalanan, kung saan tayo nagmula, doon din tayo babalik. Pag inalis yung hininga, ay babalik tayo sa alabok, wala na pong buhay. Wala na pong pagala-gala. Sinasabi po yun ng napakaraming tala sa loob ng Biblia. Sundan ko yung binanggit ni kapatid na Pernsky sa talatang 3:23 ng mga gawa, dito naman tayo tatakbo sa Kapitulo 2:41 ng gawa din. Tingnan natin. Sa dati munang Biblia. Pagkatapos niya, kapatid na Donsky, dalhin mo sa Magandang Balita Biblia. 2:41 ng mga gawa. Yan, tingnan muna natin. Kasi nalilito sila sa kaluluwa pagka namatay, nangangaluluwa Tama. Tingnan po ninyo, yan Yaungang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yun ay may 3,000 kaluluwa. 3,000 na kaluluwa. Isipin mo, nabidnyagan, nabautismuhan, 3,000 kaluluwa. Paano mailulubog yan kung yan ay hindi mo nakikita? Hindi mo naihipo? Okay, lagay mo sa Magandang Balita Biblia. Yan. Ayan na, Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ay may 3,000 tao ng araw na yun. Sa halip na kaluluwa, tao na O kaya sana po sa aming mga viewers, sa aming mga tagapakinig, doon po sa mga naniniwala pa rin sa ganito, sana po itong ebanghelyong ito ay tumimo na po sa ating isip, sa ating puso. Kaya po ang iba hindi magkaintindihan, ayaw po kasing maniwala sa Biblia. Kapag ka naririnig yung salitang Bible alone, parang na-allergic, kapatid na Pernsky. Kaya ako nalulungkot ako, kapatid na Pernsky, sa ating mga kaibigan. Sabihin na natin yung pananampalatayang kinagisnan. Pag tinanong mo rin naman sila, iba-iba rin ang paniniwala. Correct. Hindi rin sila magkaintindihan, magkasundo. Bakit? Kasi hindi nakadepende sa Bible alone. Tama. Alam nyo, kung kayo po magiging Bible, nakadepende sa Biblia, hindi na sana tayo magkakagani-ganito. Talagang magkakasundo tayo Tama. Di ba? Kaya ngayon po, ang kaluluwa, sa kabuuan po yan ng tao. Ganun lang po kasimple ang Biblia. Hindi naman mahirap intindihin, hindi naman mahirap unawain. Sumunod lang tayo sa Biblia. Maiintindihan na ninyo kung ano yung mensahe ng ating Panginoon dyan Kapatid na Pernsky, kapatid na Nuwan. Sige, kapatid na Nuwan. Sige po. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, ano po ba yung nararamdaman ng kaluluwa? Ganda pa yan. Ano ba yung nararamdaman ng kaluluwa? May damdamin ba yung kaluluwa? Ayan. Sige nga, Tingnan natin. Titingnan po natin, Buksan po natin, kapatid na Donsky, sa Kawikaan 19:15. Ayan. Ano pong mga tawag? Donsky. Sweet. Nakakamana. 19:15, 1915. Ang saang Biblia po. Ayan. Ito si Igsuo na may pakana nito Sige. 1915. Kawikaan. 1915 na 19:15. Kawikaan ba? Kawikaan yan? Kawikaan. Kawikaan. Opo, ang Biblia. Ayan. Nagugutom. Sabi po diyan, katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog. At ang tamad na kaluluwa May tamad pa na ay kaluluwa. magugutom. So, merong tamad na kaluluwa, mga kapatid. Kasi gugutom pa. Nagugutom pa. Tingnan po natin sa maganda. Ano ba ito ng pagkain? Kaya pala naglalagay ng pagkain sa sementeryo sa nicho. Kasi nagugutom. Yung pala po. Correct. Tingnan po natin sa Magandang Balita Biblia. Ayan. Sabi po sa Magandang Balita Biblia, ang taong tamad ay laging nakatiyaya. Kaya't siya'y magugutom.
walang panlagay sa sikmura. Tao pala. So yung tao pala, yung kaluluwa ay nagugutom. So ibig sabihin, yung kaluluwa na tinutukoy, mga minamahal na mga kapatid, ay nagugutom. Hindi yung kaluluwa na ang biblical na kaluluwa ay nagugutom. Hindi yung kaluluwa na tumatagos. Kapag kapatid na kamatyo, kapag ang kaluluwa na yung sa pananaw nila, sabi ng Biblia, nagugutom. Kung yung sa pananaw nila, tatagos yung pagkain dyan. Tama. Walang tutunawin yung digestive system niyan. Tama. Kasi literal, halimbawa, yung inalay mo doon, literal na biko yun. Pag kinain nyo, lalabas lang Lalabas lang yun. Hindi magugutom yun. So, hindi lang yun eh. Kasi parang tingin natin Casper. Kung may nagbabantay, ninitingnan niya, maangat yung biko. May matataranta to. Baka pagtakbo nito, madisgrasya pa, dagdag papatay sa cemetery. So mga kapatid, ganun po yung biblical na aspeto patungkol sa kaluluwa ay siya po ay nagugutom. Meron po siyang pakiramdam na kung saan siya po ay merong lust sa appetite. Na kung saan ang biblical na aspeto patungkol sa Biblia ay meron pong pakiramdam na kung saan siya po ay nagugutom. Yun. Sige po, thank you kapatid na Persky. Doon sa isang talata, kapatid na Donsky, ang aming gwapong-gwapong director. Siksuon kasi may pasimuno nitong mga ini. May inski sa dulo. Unang Korinto, sa Kapitulo 2, talata ay 5. Unang Korinto. Ito kasi si Zelensky. Unang Korinto, 2:5. Tingnan nun niyo, sabi sa atin ng banal na kasulatan, sa ang Biblia, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Wala tayong ibang mapagsasaligan, mga kapatid. Sabi nga ng kapatid na Lino, kung usaping pang pananampalataya, huwag ka kukuha ng comics. Pag kumuha ka ng comics, diyan mo makikita si Casper. diyan mo mababasa. Yung mga kaluluwang pag namatay ang tao, umaalis. Ang basahin natin, yung Biblia, na siyang kinalululanan ng mga aral ng ating Panginoon upang hindi tayo maligaw sa pananampalatayang tinatahak natin. Yung kapag ka Biblia ang ating pinanaligan, tiyak, hindi tayo malilihis ng paniniwala, kapatid na Lino. Alam mo, kaya kapatid na Persky, maganda yung binanggit mo yan yung talatang yan, na dapat ang karunungan ng Diyos, ang dapat tayo sumalig. Kasi, pagka ang tao talaga, pagka hindi nabaon sa salita ng Diyos, ay sari-saring karunungan ang maipapasok na hindi tinatanggap ng Biblia. Kaya sari-saring mga haka-haka, aral na hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Kaya mabuti na lang, napakabait ng ating Panginoon, binigyan tayo ng aklat na pwede nating pagsasaligan ng mga pananampalataya. Kung usapin pangkaligtasan ang pag-uusapan. Thy word is a lamp unto my feet. Yes. Paano, alimbawa, walang Biblia? Paano natin mapapaniwala? Ano bang saan ba nanggaling ang tao? Baka lahat tayo maniwala, tayo galing sa unggoy. Kaya kawawa yung mga estudyante. May Biblia na nga. Sabi ni Donsky, sila lang. Sila lang, di ba? O kaya, buti na lang meron tayong Diyos na pinaniniwala na naglahad ng aklat na ito. Kasi kung hindi natin ito pagtutuunan ng pansin at hindi natin dito ilalagay ang pinagsasaligan ng pananampalataya, kawawa ngayon may estudyante natin. Mag-aaral, sabihin, saan nagmula ang tao? Ayun na. Buti na lang may salita ng Diyos. Kaya si Eva nadaya Bakit? Nagkulang ng pagtitiwala sa salita ng Diyos. Kaya marami rin ang nadaya, kapatid na Persky. Kaya dito na lang sa kaluluwa marami na ang nadaya Kaya yung sa Babylon, yung sa Revelation 17, na may babaeng nakaupo. Yung kopa, inilason sa buong sanlibutan. Ngayon tayo naman, itinuturo natin, kaya ano natin ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. Hindi ba mga kaibigan, mga kapatid, ngayon, bago ko ibigay sa inyo, meron isang talata sa Kapitulo 38 ng Isaiah, kapatid na Donsky Adjenti. Talagay natin sa verse 18 at 19.
Kaya yung mga naglalagay ng pagkain, naglalagay ng magagandang rep, ibig sabihin, pinagaganda po ninyo yung bahay nung namatay, tapos binibigyan nyo ng pagkain. Kaya pala binibigyan nyo, paniniwala, nagugutom yung kaluluwa. Ngayon, kung talaga na yung kaluluwa kumakain, ang makikinabang niya sa kulturero Pero tinan nyo ang Biblia, ha? Tinan po ninyo, ha? Sapagkat hindi ka maaaring purihin ng siyol, ng libingan. Hindi ka maaaring ipagdiwang ng kamatayan. Silang nagsibaba sa hukay, hindi makakaasa ng isa iyong katotohanan. Verse 20. Ang buhay, siyang pupuri sa iyo, gaya ng ginagawa ko sa araw na ito. Ang ama sa mga anak ay magpapatalastas ng iyong katotohanan. Nakita ninyo ang mensahe ni Prophet Isaiah? Hindi ka na pwedeng purihin mula doon sa kamatayan. Kaya yung ihandog mong buko salad, grahams, sa amin nyo nalang bigay sa mga buhay. Magpapasalamat pa ho kami. Pati kahit kumain yan, hindi na kayo masasalamatan Wala na kayong maririnig na kasiyahan sa kanya. Wala nang papuri. Kung sa atin ibigay na buhay, maraming salamat po. Di ba? Kapatid na Persig. Ito pa. Doon sa awit 115, talatay 17. Ayan na po. Tignan nyo, ganito ho ang wika. Ito, pinagdudugtong-dugtong na lang namin ito ng kapatid na Linot, kapatid na Noel, total, masipag naman si kapatid na Donsky. Ano sabi? Sa 115, talatang 17. 115, 115, verse 17. Sige, lapag natin. Yan. Ayaw? Yan. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Ni sino mang nabababa sa katahimikan. Tignan ho ninyo, kung yung patay talagang yung tao na namatay, kung talagang yan may ulirat pa, magagawa pa niya magpuri. Pasasalamatan niya pa ang Panginoon kasi kinanonize siya. Pasasalamatan pa niya ang Panginoon kasi napunta na siya doon sa langit, hindi siya dumaan sa purgatorio. Diba? Kaya lang ang patay, hindi na pumupuri sa Panginoon. Bakit? Patay na nga Tama. Diba? Wala na siya ano katunayan na talagang wala na siya? Tingnan ninyo. Doon sa 9 ng Ecclesiastes. Yan. Sige, 9 ng Ecclesiastes. Lapag uli natin. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa siyol na iyong pinaparuunan. Kaya wala na talaga, mga kapatid. Tanggapin natin sa hindi, yan ang katotohanan. Wala Tignan ho ninyo, merong ginawang aklat. Itong si Dr. Oscar Coleman. Si Dr. Oscar Coleman, isa po siyang outstanding scholar sa panahon niya. Sumulat siya ng aklat na ang pamagat, Immortality of the Soul o Resurrection of the Dead. Yan po, kulay orange po na aklat yan. Ang sabi niya dito, sa pahina 6 ganito, widespread is the mistake of attributing to primitive Christianity the Greek belief in the immortality of the soul. Maliwanag po, mga kapatid, ano sabi? Yun daw paglawak ay mali nang makasama sa mga sinaunang Christianity. Ang paniniwala ng mga Grego na di namamatay na kaluluwa. Ulitin ko, widespread is the mistake of attributing to primitive Christianity the Greek belief in the immortality of the soul. Kasi nga, paniniwala ito ng mga pagan. Tayo mga Kristiyano, may sariling turo at doktrina ang mga Kristiyano. Saan nakatala ang doktrina ng tunay na Kristiyano? Sa banal na kasulatan. Kaya dito namin kayo hinihila, mga kapatid ko at mga kaibigan.
Kaya sama-sama tayo mga kapatid ko, magkaisa tayo ng paniniwala. Tunguhin natin yung aral na itinuturo ng Biblia, kapatid na Lino. Amen. Thank you, kapatid na Prensky, kapatid na Noel. Teka, nalibang tayo. Nasa 4:45 na tayo. Oo nga, no? Pero bigyan ko muna ng daan itong yung kaluluwa. Sige. Kasi nag-usap si Eva, tsaka yung ahas, hindi kayo mamamatay. Oo. Samantalang tiniyak naman ni Jesus, hindi, mamamatay kayo. Ngayon, para makita ng buong sanlibutan, totoo nga ba ang kaluluwa hindi namamatay? Ayan. Tingnan natin sa ang bagong ang Biblia, kapatid na Donsky. Bago natin iagis ngayon sa ating mga viewers kung may mga tanong sila. Ayan. 18:4 ng ang bagong ang Biblia saka sa 20. Ayan. Ang bagong ang Biblia 18 ng Ezekiel verse 4 saka 20. Okay na. Ayan. Medyo masaya ang ating usapin eh. Oo. Ayan. Kaya nalibang tayo. Lahat ng buhay ay akin. Ang buhay ng ama at ng anak akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ayo. Verse 20. Kung ang isang tao, sa ibasali niya, kaluluwa eh. Kung ang isang tao ay matuwid at gumawa ng ayon sa batas at matuwid, talatang 20 yan. Parang hindi tono parang hindi tono. Oo. Yan. Yan. Ang taong nagkakasala, mamamatay. Ang kaluluwa, mamamatay. Yan, sa ibang version yan, sa King James. Kaya dito, makikita nyo, kaya hindi totoo na ang kaluluwa, hindi namamatay. Mamatay pa. Ay maliwanag ang Biblia. Kaya sana po sa aming mga viewers, kaming pakiusap, tumungo na po kayo kung ano yung sinasabi ng Jesus ayon po sa Biblia. Pangawakan na po natin yan. Sabi nga ni kapatid na Prensky, Biblia din lang naman yung pinag-aaral. Bakit hindi pa natin bus-lubusin? Yeah. Hindi ba? Kung gusto rin lang naman natin talaga yung katotohanan at kaligtasan, bakit hindi na natin sumangguni talaga at tiyakapin ang Biblia na nagtuturo sa atin ng buong katotohanan? Tama. O hindi ba, mga kaibigan, mga kapatid? Tara na! Di ba? O sige po, pansamantala po muna. Dahil napapasarap po kami, bigyan na po namin kayo ng pagkakataon. Kung meron po kayong comment, meron po kayong tanong. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad